Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko, paki-like na rin at paki-share. Kung may katanungan kayo tungkol sa kwentong ito, ay mag-comment lang kayo. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalisay ng channel nito. Ako si Carding at narito ako upang ibahagi ang aking karanasan na naganap sa Leyte noong 1977. Ang edad ko na mga panahong ito ay nasa 25 pa at naninirahan pa ako sa aming lumang tahanan kasama ang aking ina. Kami na lamang ang natira sa bahay dahil mula na nag-asawa ang tatlo kong kapatid ay lumipat na sila ng tirahan. Ako ang pinakabata sa aming apat at ako na lang ang hindi pa nag-asawa. Ang trabaho ko ay tagaluto ng tinapay sa isang kilalang panaderya dito sa aming barangay. At isa ako sa inasahan ng may-ari. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, halos wala pa rin akong naiipong pera. Dahil ang buong sahod ko ay nauubos sa mga gastusin sa bahay. Pero dati ay tumutulong naman si inay sa mga gastusin. Kasi nagluluto pa siya ng mga kakanin at ito ay kanyang ibinibenta o nilalako sa iba't ibang barangay. Pero simula nang madalas siyang atakihin ng kanyang hika, ay pinahinto ko siya. Dahil baka ako pa ang masisi ng mga kapatid ko kung may mangyayaring masama sa kanya. Pero sa totoo lang, kung hindi sana maagang pumanaw si itay, marahil ay hindi magiging ganito ang aming sitwasyon. Nung nabubuhay pa ang aking ama, siya ay isang sundalo. Ngunit hindi siya namatay sa digmaan. Namatay siya sa sakit na high blood. At ang masakit pa ay sa kaarawan ni kuya yon nangyari. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, nagulat ako dahil yung bahay sa tabi namin ay may bagong nakatira na. Kasi maliwanag na ang loob nito at maayos na rin ang labas. Ang dating may-ari ng bahay na to ay isang guro. Pero nung siya ay nakapag-asawa ng negosyante, ay iniwan na niya ang bahay na to. Pagpasok ko sa bahay namin, agad kong nilapitan si inay at tinanong kung sino ang nanirahan dyan. Ang kanyang sagot ay 2 dalaga raw. Sa tingin niya ay para magkakapatid dahil medyo magkamukha raw. Maya-maya, matapos kong hugasan ang mga pinggan, sinadya kong umupo sa aming balkonahe dahil umaasa ko na baka lumabas pa sila. Hindi nagtagal, lumabas nga ang dalawa na may bitbit na isang tasang kape. Hindi ko akalain na magaganda pala sila. At tama nga ang sinabi ng inay, medyo magkamuka nga ang dalawa. Dahil sa hindi ako mahiyain lalo na sa mga babae, ay ningitian ko sila. Natuwa naman ako nang sila gumanti rin ng ngiti. Kinaumagahan, hindi ko inaasahan na agad kong malalaman ang katotohanan. Ngunit sobrang hirap paniwalaan na silang dalawa ay mag-ina. Dahil kung titingnan, parang magkasingedad lang sila. Kaya pati ang inay at mga kapitbahay ay hindi rin makapaniwala nang malaman din nila ang totoo. Ilang araw ang lumipas ay naging kaibigan ko na sila. Nung una ay maayos pa ang lahat sapagkat madalas ko pa silang nakikitang lumalabas at madalas ko rin silang nakakausap. Minsan nga ay dinadala ko pa sila sa dalampasigan. Minsan din ay bumibisita pa kami sa mga magagandang tanawin sa kabilang nayon. At kaya pala iba ang tono ng kanilang pananalita dahil sa Capiz pala sila dati nakatira. Di nagtagal, marami na ang nakakakilala sa kanila.
At nagkaroon na rin sila ng maraming kaibigan na ikinagalak ko naman. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo ko pa silang nakilala. At nalaman ko na bawal pala sa kanila ang mga maalak at maanghang na pagkain. Dahil sabi nila, mangangati daw ang kanilang katawan kapag sila'y nakakain. Isang araw, habang kami ay nasa dalampasigan, may naisan akong itatanong sa kanila. Ngunit nagdadalawang isip ako. Dahil baka isipin nila na sinusubaybayan ko ang kanilang mga galaw at gawain sa bahay. Sa totoo lang, hindi nila alam na ako'y labis nang nagtataka sa kanila. Dahil mula nang lumipat sila dito, hindi ko pa sila nasilayan na nagluluto. At hindi ko rin sila nakitang kumain. At sa tuwing oras ng almusal at hapunan, nagkakape lamang sila sa kanilang balkonahe. Hindi rin ako naniniwala na sila nagda-diet dahil hindi naman sila malalaki o matataba. Mataas ang aking pagdududa na may nakatagong sikreto itong mag-ina. Ngunit hindi pumasok sa isip ko na tuklasin pa ang kanilang mga lihim dahil alam ko na darating ang panahon na malalaman ko rin. Dahil walang sikreto o lihim na hindi nabubunyag. Kinagabihan, inutusan ako ni inay na manguha ng tawa-tawa sa likod ng bahay na mag-ina. Dahil papakuluan doon niya para inumin. Habang ako'y nangunguha roon, narinig ko na nagtatalo ang mag-ina sa loob. Kaya't naisipan kong lumapit upang alamin kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Nang idikit ko ang aking tenga sa dingding, ay kinilabutan ako sa narinig ko. Ito'y nagbigay sa akin ng takot at pangamba, sapagkat ang kanilang pinagtatalunan ay ang kanilang pagkain, na hindi kayang kainin ng isang karaniwang tao. Narinig ko ang sinabi ng ina na paghahatian na lang nila ang puso at atay ng bata. Para naman daw, patas. Nang bumalik ako sa bahay, hindi ko agad sinabi kay inay dahil ayaw kong matakot siya. Nung gabing yon, naisipan kong mamaya na matulog dahil gusto kong tingnan kung totoo ba ang sinabi ng kakilala ko na minsan nakikita raw niya ang mag-ina na lumalabas sa hating gabi. Nang mag-aalas 12 na, binuksan ko ng bahagya ang bintana na gawa sa kapis. At habang hinihintay ko ang paglabas ng mag-ina, biglang humangin ng malakas. Kakaiba ang lamig nito. Parang nagdadala ng masamang tanda. Maya-maya lang, inihanda ko na ang dalawang itak. Dahil unti-unti nang bumubukas ang kanilang pintuan. At nang ito'y lalo pang bumukas, nakarinig ako ng mga yabag. Ngunit wala akong nakikitang lumalabas sa pinto. Kaya naisipan kong isara na lang ang bintana. Dahil baka nandyan lang sila sa paligid. At baka makita pa nila ako. Kinabukasan, bago ako pumasok sa trabaho, ay sandali akong nakipag-usap sa kanila. Hindi ako nagpakita ng takot upang hindi sila magduda. Nang naroon ako sa panaderya, tinanong ko ang aking mga kasama kung may kilala ba silang albularyo dahil hihingi sana ako ng tulong. Buti na lang ay may kakilala ang isa sa kanila at dinala niya ako roon pagsapit ng gabi. Nang ipahayag ko sa albularyo ang lahat, ay kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang kabinet. At nang kami ay malapit na sa destinasyon, ay inakbayan niya ako at pinahinto dahil may sandali raw siyang gagawin. Nang binuksan niya ang maliit na kahon, doon ko lang natuklasan na dalawa lamang ang laman nito. Isang boteng lana
at isang kutsilyo na yari sa tanso. Bago kami naglakad, nagbanggit siya ng mga salitang hindi ko naintindihan. Nang matanaw na namin ang bahay, tamang-tama namang nasa labas ang mag-ina. Nakaupo silang habang umiinom ng kape. At habang kami ay naglalakad patungo sa kanila, napansin kong parang hindi nila kami nakikita. Nang kami ay malapit na, halos makaramdam ako ng pagsusuka nang makita kong hindi pala kape ang nasa kanilang tasa, kundi dugo pala mula sa mga tao na kanilang napatay. Dahil sa hindi ko kayang tingnan ng matagal yun, ay ibinaling ko ang aking tingin sa ibang bagay. Pero bigla siyang tumalikod at tumuwad. At pagkatapos ay nagsalita na gayahin ko raw siya. Nang gawin ko ang kanyang sinabi, ay halos mawalan ako ng malay sa aking nakita. Dahil hindi na ang mag-ina ang nasa balkonahe, kundi dalawang nilalang na may mapupulang mata, maitim na balat at payat na pangangatawan. Nung gabing yon, walang sinuman ang nakakapansin sa amin. Dahil ang bahay namin ay medyo malayo sa ibang mga tahanan. Mga 100 metro o higit pa kapag ito'y sinukat. Nang mag-aalas 12 na ng gabi, sinundan na namin ang mag-ina. Dahil sigurado kaming maghahanap na naman sila ng sariwang pagkain. Nung naroon na sila sa masikip at madilim na daan, ay doon na sila inatake ng albularyo at pinagsaksak ng punyal na kutsilyo. Sa mga oras na yon, kahit konti, ay hindi ako nakaramdam ng awa sa kanila. Dahil hindi pala sila karaniwang tao. At kung nalaman ko lang sana noon na sila ay mga aswang pala, ay hindi ko talaga sila kakaibiganin. Nang pumanaw na ang mag-ina, nag-arkela ko ng bangkang may makina. Sila'y dinala namin doon sa laot at itinapon kung saan mayroon umanong mga pating. Lumipas ang 2 linggo. Nagtataka na ang ilan sa aming barangay dahil hindi na nila nakita ang mag-ina. Gusto ko sanang ipaalam sa kanila ang tunay na nangyari, pero baka hindi nila ako paniwalaan. At baka sabihin pa nila na nag-iimbento lang ako ng kwento. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nakikinig. At maraming salamat din kay Sir Dan, ang tagapagsalisay ng channel na ito.